Ang mahirap is tayo puro na lang legal ang labanan, pero ang sindikato ng mga bangag, puro abuso at illegal. Tapos sila pa ang sinusuportahan ng military. Saan ka lulugar sa bansang to? Wala na talaga. Wala na. Sinasabi ko nga sa inyo. We are on our own. We are on our own. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag yung Italy kumilos, make sure na sumama kayo. Pag kumilos ang Italy, kilos talaga dapat lahat. Wala nang excuse, putang ina. Hayaan nyo sila dun sa Risa na, hayaan nyo sila, hindi mo mananalo yan. Nandiyan lang si Risa para sa campaign funds. Ayun. Hayaan nyo na yun, hindi mo mananalo yan. Sa totoo. Hindi ako worried dun sa Risa na. Hayaan nyo siya. Miss Joey, pero aminin natin, magaling ang Marcos Sr. at Jr. pagdating sa pagkontrol ng power sa gobyerno. Well, I think natuto na si Bongbong Marcos kung paano mag-maneuver ng public perception. Kung paano pigilan yung galit ng sambayan ng Pilipino. Ganon. Ang tunay na banta is charter change at no election sa 2020. This is true. That is true. Sa totoo lang. There is really no point na mag-debate pa dyan sa quorum na yan. Kapag may lumipat from the majority to the minority. Kasi finally, they're going to have a new majority. And if that would happen, ano pang laban natin? Wala na tayong laban. Then it depends on the people on how you're going to tolerate this bullshit. Tama yung nag-comment kanina na hawak na nila, because hawak na nila ang legislature, takot na rin ang hindi na rin gagawa ng something na ikagagalit ng hindi na rin gagawa ang judiciary na ikagagalit ng mga nasa legislature at Malacanang. Kasi hawak ng Malacanang ang legislature eh. So, in short, ang kasagutan dito, depende yan sa atin. Hanggang kailan natin tatanggapin yan? Ayun, hanggang kailan natin yan tatanggapin? And I think yung ugali na yung ugali na, kasi yung military, wala, kasi gano'n. Huwag kayong magturo. Huwag kayong magturo. Kayo isipin ninyo, ano yung pwede nyong gawin? Hindi ko maintindihan bakit itong si Win nag-a-acting Senate President kung may Senate President naman. Sabi sa Senate Rule 1, Section 10, kung walang kapalit SP dahil walang 13 na boto, mag-remain SP. Kailangan mo talaga ng 13 bago magkaroon ng flipan dito. So, kaya nga ang nakaka-disappoint talaga dito, yung mainstream media. Kasi yung mainstream media, why? Why do you believe that the Senate block, that the Win Gatchalian block can be legitimized? Diba? Bakit yung sinasabi na tama yun, na it can be legitimized? Ganun. So ngayon, nag-file na sila ng kaso sa Supreme Court para i-uphold na valid yung 12. Ganon. Ngayon, ang question dyan is, will the Supreme Court decide quickly? Wala, ang dami-dami na nating reklamo sa Supreme Court. Bagal-bagal nila mag-decide dun eh. Diba? Ngayon, pag mag-decide sila quickly, at pabor sa Gatchalian block, alam na. Diba? Ayun. Another proof that mainstream media are partisan hacks. Correct. Actually, may magandang comment to si Elsie Xiao kanina eh. Yung hindi ko natanggal ko. Yung comment kanina to si Elsie Xiao tungkol dun sa asa na nga yun? Anyway, tingnan nyo, nasa block na nila si Cheese. Pero hindi siya nagre-react about sa legitimacy ng ginawa nila. Yes, nasa kanila si Kiko, pero we all know naman kung saang side siya papanig kahit alam niyang mali.
Sinadya guluhin para naka-focus lang yung tao sa gulo ng Senate at di masyadong mag-react sa pag-dismiss ng Sandigan Bayan, ill-gotten wealth ng mga Marcos. Totoo rin yan. Inday should really move, lead a peaceful rally, walang uwian. She will then opt for snap election para sabihin hindi siya garapal. Whoever wins becomes legit president. Sinadya guluhin pa, ayan na. Miss Joey, ulo-ulo lang dapat eh, sinagad nila. Oo, alam nila eh, kasi kung alam nila na may laban sila, kapag pag-remove lang ng Blue Ribbon Committee yung pag-uusapan. Eh kung ako sa kanila, if they respect Senate as an institution, dapat hanggang dun lang yung ginawa nila. Nagpa-remove lang sila ng Senate Blue Ribbon committee hearing, ganun. Nagpa-vacate lang sila ng mga membership. Yan yung sinasabi ni Ping Lacson na plano nila nung una. 'Di ba? Eh kaso sinagad nila. There were perhaps two options laid out for the likes of Cheese, over the bakod or resignation. Pero hindi magre-resign si Cheese kasi re-electionist yan eh. I think si Cheese, ang ano niya is si Hart. Kasi hindi afford ni Hart na ang asawa niya makukulong. Eh syempre si Hart meron din siyang image na pinoprotektahan eh. 'Di ba? Ganun. Sabi ni Ramson Arenas, daming butas ng SC ruling on Avellino case. Magkaiba ang constitution, quorum on what then walk out without adjournment kaya nag-elect. Maganda yung sinulat ni ano diyan ni Attorney Paulo. I think yun yung pinakamagandang argument kung bakit hindi mag-a-apply yung Avellino. Ganun. Paano na ang Paris Fashion Week ni Hart pag nakulong si Cheese? Cheese has a very expensive wife. And I think kailangan i-consider talaga yun ni Cheese dun sa mga political decisions niya. Ganun. Ano pa ba yung ano, yung gusto kong sabihin? I think Cheese magle-let go yan sa politics after 2028 pag bumaliktad na ang sitwasyon dahil alam niya na wala siyang babalikan sa ginawa niyang yan. Oo. Oo. Nauna pa masuspend si Tony Lechon kaysa kay Vatman. Tangina talaga tapos si Kong i-freeze na yung mga asset. Kong Leviste. Oo. I think itong si Lesion, kasi matigas talaga yung ulo niya eh. Parang yun talaga yung reputation niya ni Tony Lesion eh. Parang kung ano yung pinaninindigan niya, steady siya doon, na yun ang paniniwalaan niya, na yun ang gusto niyang mangyari. Ganun yung ano niya, ganun yung ethos niya. So siguro, baka hindi rin nila talaga mapasunod doon si Lesion. Ayan. O, edi, ganun naman talaga. Pag ayaw mo sa amin, kaso ka. Ganon. May nakita ako na video na creepy sa FB tungkol kay Mish Kajayon. Kasama ng mga Tulfo Brothers, ang creepy ng video pero doon mo makikita yung mga mali-malitang take note videos. Take note videos and photos. Walang maasahan sa SC tapos corrupted na din sa Digambayan na judiciary. Gigil na walang paglagyan talaga. Sabi ni Thriving Life, now my question, don't you think that the majority will have the chance to change the numbers from 16 to lower so they can impeach Inday? Hindi. Kasi two-thirds of all members yung nakalagay sa constitution eh. So, hindi nila po pwedeng baguhin yun. Kasi 1987 Constitution.
Ito yung ano eh, constitutional provision dun eh. No person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. So mas mahirapan silang tibagin dyan. Kasi, kaya nagkakaroon ng debate sa Avellino versus Cuenco. Kasi nga, merong pronouncement yung Supreme Court somewhere in the past, noong 1949, na ubra yung 12. Pagkatapos, merong decision, I think in the mid 1990s, parang 1996 yata or basta parang or 2012, parang merong mga succeeding cases na kung saan yung Avellino versus Cuenco nasa site pa rin ng Supreme Court. So kaya parang meron silang mga debate dyan na parang, effective pa ba yan or whatsoever. Pero pagdating sa impeachment, walang ganun. Walang ganun sa impeachment. So mas malinaw to. I think yung ginawa ng yung ginawa ng Senate nung June 3 na babaguhin nila yung rules na pwede nilang pagbotohan whether or not uh, pwede nilang pagbotohan kung sino ang magiging presiding officer. And ang pagbobotohan, ang boboto is those who are present. I think tinetest nila yung limits nitong two-third requirements na vote. Pero mahirapan sila dyan, madam. Thriving life, mahirapan sila dito. Ang linaw ng provision sa Constitution eh. Dahil hindi nila pwedeng baguhin yan eh. So ngayon, two-thirds of all the members of the Senate. Paano ba hindi nagiging member ng Senate ang isang tao? Di pag namatay siya, pag nag-resign siya at in-expel siya, pag in-expel siya, hindi na siya member ng Senate. Ayun, kaya nga di ba nung sabi ko, siguro po pwede lang mabago yung denominator na yan kapag i-expel nila si Bongo, si Bato, si ano, para bumaba yung required na, mabago yung denominator. Yun yung way. Ang mahirap is tayo puro na lang legal ang labanan, pero ang sindikato ng mga bangag, puro abuso at illegal. Tapos sila pa ang sinusuporta ng military. San ka lulugar sa bansang to? Wala na talaga. Wala na. Sinasabi ko nga sa inyo. We are on our own. We are on our own. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag yung Italy kumilos, make sure na sumama kayo. Pag kumilos ang Italy, kilos talaga dapat lahat. Wala nang excuse, putang ina. Malacanang can change the denominator by either forcing the uncooperative senator to resign or to make them disappear for good. Oo. Dapat makipag-debate din tayo sa ChatGPT about sa topic para hindi manalo yung argument nila. Kasi ang data ng ChatGPT galing din sa media. Dapat wag nating hayaang manalo propaganda nila. The Avellino Doctrine may only form 12, quorum 12, when only 23 senators are within the Philippine jurisdiction. Andito pa naman sa Pinas lahat ng majority. Pero parang feeling ko hindi yun yung controlling eh. Kung nasa Pilipinas or wala. Tingin ko yung pag hindi mo sila effectively mapapunta sa plenary. Tingin ko yun, hindi yung presence sa Pilipinas o hindi yun. Kasi practical decision nga yan eh. Practical decision siya. So parang tingin ko, kung ang view, siguro ganun yung circumstances na nasa labas kasi ng ibang bansa yung mga senador. Pero because it is a practical decision in order for the Senate to do ordinary business, ang ano doon is if you cannot ask everyone. Like for example, kung nandito sa Pilipinas pero nakakulong yung 7, tapos may absent na alam mo yun yung mga ganon. So tingin ko mas yun yung ratio nung Avellino versus Cuenco rather than the senator being outside of the Philippines.
Miss Joey, salute dun sa mga nandoon sa labas na Senado nung Thursday. Totoo. Miss Joey, kontrolado na ng admin ng legislative kaya hindi na pwede, loko ng SE. Pwede sila impeach anytime. No one can stop them now. Oo, correct, correct, correct. Oo. Dahil hawak na ng Malacanang ang legislative, hawak na rin nila sa leeg ang judiciary. Ayun. Pero hindi tingin ko hindi yung whether nasa Pinas sila yung pivotal moment doon. Kasi nga, ang ano doon is can you practically ask them to be in the plenary? Eh syempre, kung kunwari si Jinggoy nakakulong, hindi mo naman siya pwedeng i-ask na papuntahin doon sa ano, sa plenary. So kung babaguhin nila yon kasi nga, hindi mo you cannot effectively ask Jinggoy right there and then na papuntahin siya sa plenary nung mga moment na yun. Ganon. Kung ang purpose is just the ordinary business. Nakapunta kami sa wakas na Thursday, Diyos ko, napaos ako hanggang past lunchtime lang namin kami nagstay. Gusto namin mag-practice na kahit few hours regularly, makapunta ako to show solidarity. Thank you, Strictly. Actually, bigyan ko lang pala kayo ng update doon sa Senate. Hindi ako nakapunta sa Senate kasi binawalan ako ng abogado ko. Sabi nung mga nakapunta sa Senate, ang dami daw talagang nagpunta. Pero para suportahan yung Blue Ribbon Committee hearing. Kaso ang naging problema, nung pagpunta nila doon, may choke point doon sa may Jokno Avenue, may choke point doon na hindi pinapapasok yung tao kung saan na naunang nagtipon-tipon yung mga supporters. So, siguro parang yung paliko ng Senate, marami daw tao din doon na nag-iintay. Pero may mga pulis na nakaharang. So, they really do not want the people to pile up. Kaya nga, sa totoo lang, if you want this to be really, really successful in making a statement, kailangan talaga maraming magpunta. At marami talaga magpakita ng disgust dito. Ganun. Kasi sa totoo lang, minamaliit na nila talaga tayo eh. Tayong mga nagkikriticize dito sa gobyerno to, minamaliit nila tayo. Ayun. So yun, we can still make it. Well, yun nga no, kaya nga kailangan. Kasi papaguri nila tayo eh. Papaguri nila tayo. So papatayin nila yung spirit natin every time they have an opportunity. So kaya nga dapat matuto tayo na lumabas. Matuto tayo na turuan natin yung mga sarili-sarili natin na mag-participate dito. Mahaba to. Mahaba to. They are going to, tatalunin nila tayo sa fatigue. Ganon. Nagpapanik na rin ang palasyo. Ang sabi sa news, mag-ingat daw sa kadiliman sa June 12. Alam na this, tahimik ang mga Pinoy ngayon. May kilos malamang sa June 12. Sana pati INC mag-rally sa June 12. Oo, Joey, maraming nagpunta. Nandun ako before lunch, nakapasok pa kami. Pero after lunch, naglagay na sila ng mga police, pati water and food, hinarang na. Miss Joey, ano po masasabi niyo na jaundice ni Rulfo na minor? Hindi ko alam. Wala akong information. Alam niyo ba kung paano humirap ang laban dahil ang mga putang inang kakamping ay kumakain ng suka imbes na kalabanin si Marcos. Sa NPA, wala naman tayong napala sa mga Chio, huwag mo nang pakialam yung mga kakamping. Yung mga kakamping, kung masaya sila dyan, hayaan nyo sila. Pero tayo, marami tayo. Okay? So, ang problemahin natin, paano natin madadala yung mga tao para magprotesta. Hindi po illegal ang magpoprotesta. Hindi po illegal ang pagpoprotesta. Ang protesta po ay isa po sa pamamaraan sa pagpapahayag ng dissatisfaction. So wala namang gagawing illegal dyan. And as far as we are concerned, we're still living in a country, we are still living in a democratic country. 'Di ba? Saka kung magpunta kayo, make sure magdala kung kaya lang naman ng madaming water bottles para ma-replenish lalo na yung mga tao nagsistay doon overnight.
Pati mga attorneys, minamaliit na kasi, papadisparda daw ng IBP ang mag-interpret ng mali sa media. Pwede ba yun? Putang ina. Diyos mio, Marimar. May nilabas na post si Alvin about ESI decision sa assets ng Marcos. Hindi yata, ESI ba yun or Sandigan Bayan? Sandigan Bayan yata yun. Wala na, lista na sa ang ang lagay, ipapadismiss nila yung mga kaso ng mga kaalyado nila tapos yung kaso nila hindi. 'Di ba? Of course not. Siyempre sila rin yung unang makikinabang diyan. Hindi siya Supreme Court, ano siya, Sandigan Bayan. Sandigan Bayan decision siya. Ang daming layers sa Senate problem from quorum to officers to acting president. Dapat po inform lahat sa pwedeng irabat against others and mainstream media. I think you can never go wrong if you're going to cite the Constitution. You can never go wrong pa sasabihin mo, eto yung sinasabi sa Constitution eh. 'Di ba? Kaya nga ano, sila Alan Peter, hindi sila ang magkakaso. Kung meron mo magkakaso dito, dapat yung nagko-question doon sa quorum, yung nagki-claim na pwede ang 12. 'Di ba? Hindi sila, o naniniwala sila doon sa 12 eh. O di ipa-interpret nila uli sa Supreme Court. Besides, sa sobrang hirap na nangyari sa Senado, here's our dear VP nagpapalighter sa acting day. Grabe yung warm welcome ng taga-Pandacan, Maynila sa kanya. She looks amazing. Hayaan nyo sila dun sa Risa na, hayaan nyo sila, hindi mo mananalo yan. Nandiyan lang si Risa para sa campaign funds. Ayun. Hayaan nyo na yun, hindi mo mananalo yan. Sa totoo. Hindi ako worried dun sa Risa na. Hayaan nyo siya. Miss Joey, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit gigil na gigil ang Marcos admin sa nakuha ng non-permanent seat sa UNC na may sabi-sabi, ginamit lahat ni Bangagang resources ng Pinas para doon? I think kasi gusto nga niyang gawing achievement. Kasi marami siyang bobong Pilipinong maloloko dun eh. Miss Joey, pero aminin natin, magaling ang Marcos Sr. at Jr. pagdating sa pagkontrol ng power sa gobyerno. Well, I think natuto na si Bongbong Marcos kung paano mag-maneuver ng public perception. Kung paano pigilan yung galit ng sambayan ng Pilipino. Ganon. Ang 11 minority Maleta gang dapat mag-resign. Mga traidor talaga ang 11, paldo sa Maleta. Walang prinsipyo, sunod-sunod sa Malacanang, kampo ni Satanas. Ang tunay na banta is charter change at no election sa 2020. This is true. That is true. Sa totoo lang. There is really no point na mag-debate pa dyan sa quorum-quorum na yan. Kapag ka may lumipat from the majority to the minority. Kasi finally, they're going to have a new majority. And if that would happen, ano pang laban natin? Wala na tayong laban. Then it depends on the people on how you're going to tolerate this bullshit. Tama yung nag-comment kanina na hawak na nila, because hawak na nila ang legislature, takot na rin ang hindi na rin gagawa ng something na ikagagalit ng hindi na rin gagawa ang judiciary na ikagagalit ng mga nasa legislature at Malacanang. Kasi hawak ng Malacanang ang legislature eh. Nananalo pa din sila Joey, lahat nasa kanila na, dead end, tapos madami pang bayarang Pilipino. Well, sa totoo lang, ang magpapanalo sa atin is if we are willing to sacrifice. Are you willing to go to the streets to show your protest?
Are you willing to tolerate this forever and ever? Amen? It's really about the people. What are you going to do, people? Yun yung mahalagang question dyan. What are the people going to do? Are you going to tolerate this? Well, if you're going to tolerate this, then you deserve it. So, in short, ang kasagutan dito, depende yan sa atin. Hanggang kailan natin tatanggapin yan? Ayun, hanggang kailan natin yan tatanggapin. And I think yung ugali na yung ugali na, ay kasi yung military, wala, ay kasi gano'n. Huwag kayong magturo. Huwag kayong magturo. Kayo isipin ninyo, ano yung pwede nyong gawin. Huwag kayong magturo na huwag kayong magturo na, kasi yung AFP, ganyan, di tayo tinutulungan. Wala magsasave sa inyo, kundi we are on our own. Ngayon, so ano yung kaya mong ibigay para sa bayan mo? So kung kaya mong tiisin to, di deserve natin ito. Ayun lang. Para tayong barkada na ma-pride masyado para maunang magyaya ng gala, kesyo hindi cool pag nanguna. Magbabagyo na bahala na talaga ako para sa pamilya ko. Wala kami sa Pinas pero ang magagawa ko lang ay to enlighten mga fake news at i-correct mga kumakalat. Then do it by all means. I'm sorry but I feel like we have lost, sabi ni Crisanti. Paano ka mananalo kung hindi ka naman lumalaban? Matatalo ka talaga kapag tatanggapin mo natalo ka na. Ganun. The problem is not all Filipinos has the means to be in the streets. Maghihikahos na nga ang makakain pero tayo na may alam at resources, we have to do something. Well, we have to figure that out. We have to figure that out. Sabi nga ni Inday, hindi natin alam kung 2028 may Pilipinas pa. Diba? Ayun. So yun. What can you do? Kaya pagka kapag ka merong kakayanin ba, Joey, ng NCR ang peaceful protest if hindi kasama ang Visayas at Mindanao? Sabi ni 23 Ron Chris, hindi ko alam. To be honest, Ron Chris, hindi ko alam. Ang hirap magpalabas ng mga tao dito. Ayun. Ayun. This admin was able to figure out a level of limbo wherein they are giving enough for people to keep relying on it, but not too much for people who to be able to revolt. Yes. Yes. Nandyan yung galing ng BBM admin. Yung alanganin ka, pero hindi nila ito todo-todo to the extent na magre-revolution yung mga tao. Ayun. Guys, let's take a page out of the book of Korea. After work, they spend a couple of hours on the streets to protest. Sa una lang mahirap, pero pag nasanay na, tingin ko, magiging mas active na tayo. Correct. Sa totoo lang, isa sa mga reason ko why I really took an effort para i-lead yung Tay Kami Naman signature campaign is because that is one way of teaching the people on how to make noises. Ganun. Kailangan mo talagang turuan yung mga tao na yung boses mo magmamatter. Pag mas marami tayo na ang sinisigaw ay same, mas powerful tayo.
Gano'n. So, it's really a matter of saan ba makukuha ng mga kababayan natin yung lakas ng loob para magsalita? Ayun. Miss Joey, any updates or thoughts niyo po sa June 12? Well, sa akin, pag mauna ang Italy, susunod ako. Ganun lang. Sabi ni Food Genius Vlog, Miss Joey, naniniwala ka dito, to defeat evil, I must become a greater evil. Highlights his willingness to embrace corruption for a perceived greater good. No. Kasi yung ganitong ano, I think dapat may dagdag to defeat evil, you must know how to become a greater evil. To defeat evil, you must know how to be a greater evil for that evil. Pero dapat meron niyang kasunod that at the end of the day, you must not lose your morals. Ganon. Kasi if you become greater evil altogether, then nothing is solved. 'Di ba? Mas tumindi lang yung evil. O, edi dapat may kasunod yan. Hindi po pwedeng ganun lang. Hindi po pwedeng ganun lang yung statement. Dapat merong kasama yan na you must be evil, you must be a greater evil to defeat an evil. And at the same time, not forget to go back to your core morals. Dapat may kasunod na ganun. Kasi kung wala, atang ina, pabagsikan na lang tayo ng ano dyan, ng satanas. No, feeling ko kulang yung provision, kulang yung salita. Ganun. Kulang yung salita. Dapat may kasunod pa siya. Dapat meron kang saying na would require, siguro mas maganda yung ano, yung great na tao is yung great leader is the one who would know how to defeat an evil, how to defeat an evil for the benefit of the many. Siguro yung gano'n. Kung kunwari, ang nire-require sa'yo para ma-defeat mo yung evil is dapat mas mabagsik ka dun sa gusto mong taluning evil. Pero you're doing it because you want it to be for the benefit of the many. O di hindi ka mawawala. Hindi mawawala yung guiding light mo. 'Di ba? Correct, oo. 'Di ba parang PRRD. Kasi si PRRD, ginagawa niya yun, binabagsikan niya. Kasi alam niya, kriminal yung kausap niya. Pero hindi niya nakakalimutan kung para kanino niya ginagawa yun. May nadidinig akong bulong-bulungan, kaya mag-prepare na kayo. Kung pupunta yung ano, kung sisimulan yan ng INC, mag-prepare na din kayo. 'Di ba? Mag-prepare na din kayo. Ayun. Sabi niya, mas pota pa siya sa kanila, subukan niya lang. Ayun. Anyway, siya, sige na, matulog na tayo dahil 5:30 na. Good luck sa 3%. Huwag kayo matakot, lumabas na tayo dahil ayaw ko ng kakamping BBM, buwaya, elitista, oligarch, si PNPA, ang mamuno sa bansa. Kaysa ako sa rally para sa bayan. Ayun. Anyway. Maraming salamat and nakakapagod, no? Nakakapagod. Pero sabi ko nga sa inyo, ang talo lang is yung tatanggapin na talo siya. So, wag niyong tanggapin. Natalo na tayo. Refuse to be a loser. Ayan. Okay? Ayun. Goodbye everyone. Maraming salamat.